Hello guys, pag-usapan natin yung pagiging isang OFW. So ngayon, kasi may nagtanong sa akin, sabi niya, yung paano raw ako nakakatagal bilang isang OFW. Kasi nag-start ako ng pagiging OFW ko since 2014. Yun, 34-year-old ako noon, nag-start ako sa Hong Kong pa. Sa akin, kaya ako nakakatagal kasi meron akong pangarap. Unang-una yung pangarap ko para sa anak ko. Yun, kahit na anong hirap yan, sabi ko, kasi yung hindi ko nakuha para sa sarili ko, gagawin ko para sa anak ko. So, doon ako lumalaban at nagiging malakas yung loob ko pagdating sa anak. Kasi yung point na pagdating na pala sa anak, hindi ko na inisip yung para sa sarili ko eh. Yun. Ako kasi noon, nag-start ako ng maging OFW. 35-year-old ako noon. Kaya ako umalis dahil nga para sa kinabukasan ng anak ko, future ng anak ko. Yun. Actually, mahina talaga yung loob ko. Pero nung dumating na sa point na para sa anak talaga, yun, ginawa ko na ang lahat ng the best ko guys. Yun. So, sa nagtanong kung ano raw yung sekreto, bakit nakakatagal bilang isang OFW. Through on my experience guys, ako nakatagal ako dahil unang-una hindi pa ako hindi pa tapos yung mga anak ko, kaya ako nakakatagal kasi sa Pilipinas walang opportunity, walang source of income na para makapag-aral yung anak mo. Yun. So, kaya ako nakatagal. And then, kailangan ka rin, focus ka rin sa goal mo. Yan. Kasi dito ang pagiging buhay OFW guys, hindi siya biro. Yan, totoo, hindi siya biro. Kung hindi malakas ang loob mo, physically, emotionally, spiritually, huwag ka na mag-abroad. Yan. Kasi, kung mahina talaga at hindi mo kakayanin, sa pag-apply pa lang, yon. At kung nandito ka na, sabi ko,